Kanina nga inilabas yung temporary protection order ng Davao City Regional Trial Court Executive Judge at sinerve dito sa PNP, specifically sa Region 11 at kay PNP Chief. Yun nga lang, pansamantalang nabuhay ng loob ang mga taga-KOJC kasi tingin nila tapos na ang kanilang problema at meron ng temporary protection order, so hindi na raw itutuloy sa kanilang paniniwala yung paghahanap kay Pastor Kibuloy. Pero nagbago lahat yan dahil just a few moments after ilabas yung dalhin dito yung iserve yung temporary protection order, dumating ang mga kalagdagang pulis at pumasok po doon sa loob ng KOJC compound. As far as the police is concerned, hindi pa po pinagbabawal ang paghahanap kay Pastor Kibuloy. Ang pinagbabawal lamang ng temporary protection order, ayon sa kanila, yung pagbabarricade ng compound ng KOJC. Anyway po, para sa dagdag detalye dyan, isipapasok po natin si Gary De Leon na kasama natin dito sa Davao City. Gary, anong balita dyan? Anong susundakbang ng mga pulis? Alam mo, Bok, patuloy pa rin yung paghahanap ng mga pulis kay Pastor Apollo Kibuloy dito sa Kingdom of Jesus Christ. At hanggang hindi pa raw ito nakikita ay patuloy pa rin ang mangyayaring paghahanap. Mahigpit pa rin nakailera ngayong gabi ang mga naka-full battle gear na pulis sa tapat ng Kingdom of Jesus Christ compound dito sa Davao City. Sa kabila yan ng inilabas na temporary protection order ng Davao RTC, Branch 15 kanina para sa KOJC compound. Kanina, mismo ang legal counsel ng religious group na si Attorney Israelito Torion ang nag-atid ng dokumento sa compound. Nakasaad sa temporary protection order na dapat alisin ng mga pulis ang anumang inilagay nilang mga barikada o harang sa compound. Pwede na po kayong umalis. Yun po ang order ng korte. Yung mga pulis ay inorderan po na umalis na po dito sa KOJC compound. Pero tila iba ang pagkakaintindi ng dalawang panig. Bagay na pinagtalunan ni na Attorney Torion at Police Brigadier General Nicolas Torre III. And proprietary rights and the pursuit thereof by its officers and members within and surrounding the premises. So therefore, sa amin po, sir. Attorney, my turn? Yes, sir. Bago tayo lumayo, you are talking about presence. Ayon pa sa PNP, hindi nakasad sa TPO na itigil ang pagsisilbi nila ng arrest warrant laban kay Kibuloy. Kaya mananatili raw ang mga pulis sa paligid ng compound. Tanging barriers o mga harang lang daw para malayang makagalaw ang mga miyembro ng KOJC ang nais ipaalis ng korte. Protection order, never it is mentioned that the police stop the implementation of the warrant of arrest against fugitive Kibuloy, and never was it mentioned that we will vacate the premises. Plano rin ngayon ng PNP na maghain ng mosyon para linawin ang desisyon ng Davao Court. Samantala, muling nabanggit ng mga pulis na may na-detect na mga heartbeat at signs of life sa ilalim ng lupa sa KOJC compound gamit ang ground-penetrating radar. We are making focused search. Remember, hindi naman lang sa sini nangyayari yan di ba? With the resources, the money that he has, and the time that he has, you connect the dots. Alam niyo na siguro yun. Alam niyo yun. Oh yes, of course. We will not do this unless na very, very convinced kami na nandyan talaga siya. Samantala, nanindigan naman si Pangulong Bongbong Marcos na walang nilabag na batas sa pagpapadala ng maraming pulis sa KOJC compound para hanapin si Kibuloy. The reason we did this was so that we could maintain the peace. The only way to maintain the peace is to make sure that the area is safe and is secure. May mensahe rin si PBBM kay Kibuloy at sa mga miyembro ng religious group. Hindi ko nga maintindihan kung bakit dinadamay ni Kibuloy ang mga tauhan niya. Kasi sinasabak niya yung mga tauhan niya. Wala namang kasalanan niya mga yan. Alam mo ba, may paglilinaw ang Korte Suprema. Sinasabing protection order na inutos ng RTC ng Davao ay hindi naman daw nagbabawal para magain ng arrest warrant ang mga pulis. Kaya ang PNP magpapatuloy pa rin sila sa paghahanap sa loob ng KOJC compound kay Pastor Apollo Kibuloy. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.